Saan ako magsisimula, sir? Ilinig ko yung dubbing competition. Wait lang, sir! Sir, wait lang! Naman eh! Sige, yung workshop. Sobrang swerte ko kasi napasama ako dun sa workshop na yun kasi hindi ko talaga akala na kasama yun sa prizes na makukuha ko as a champion nung Dub It Out sa Hero. Swerte ko kasi sa una, antisocial ako. Dahil dun sa workshop, natuto akong makipagkaibigan sa ibang tao, makihalubilo for once in my life. Tapos syempre may mga matututunan ka din. Like, yung pag-project ng voice, etc. etc. May dadaan, sir, tama na. Tapos, nakakatawa kasi yung mga prof mo, yan, si sir kumukuha, bait sila, understanding, patient, lalo na sa mga tulad ko na mahirap makaintindi ng mga advice pag nagda-dub sa studio. Ano pa ba? Basta hindi ko alam, pwede ko sabihin eh. Sobrang napakaswerte ko ngayong nangyayari itong mga to sa akin. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para ma-deserve ko mga nangyayari sa akin ngayon. So, thank you God, thank you kay Sir Cholo. Ayan o, ayan. Ayun, the end. Pwede tama na, sir. Ano sabi mo sa Creative Voices? Sa Creative Voices, nagpapasalamat ako kasi binuo ni Sir Cholo tong group na to. Kundi, siguro hanggang ngayon naglulupasay ako sa bahay at nakasimangot, di tulad ngayon, na, yun nga, maswerteng bata. Okay. Ano feeling na nagdadub? Ito ba yung dream mo? Dream ko to ever since grade school, ever since si Christian Dacanay, artista dito sa ABS-CBN, nagdub siya kasi. Siya nag-inspire sa akin. Kailan yun? Grade 4? Grade 5? So ever since grade 5, talagang pinapractice ko yung mga boses na yan, kahit na lalampalam pa yung mga ginagawa ko. Tapos ngayon, imagine college na ako, ngayon ko lang nabot. Pero, blessing to eh, so, go! So, anong gagawin mo? Gagawin ko? Para magstay dito. Magstay. Siyempre, gagawin ko yung best ko. Subukan magaling, tulad ng Christian Dacanay. Tapos, idol ko. Siyempre, kuha lang ng kuha kapag dumadating yung mga chance na tulad nito. Grab na opportunity. Iyan. So, ano bang mga natutuhan mo ngayon sa buhay mo? Natutunan ko? Sa Ano bang pinagkaiba ng buhay mo noon sa ngayon? Buhay ko noon, para si Yuki. Pero hindi naman ganun. Parang hindi talaga ako sociable eh. Mag-isa lang ako. Minsan nga, kausap ko yung pader o yung mga laruan na binibili ko lang. Pero ngayon, imagine, totoong tao na mga kausap ko. Ayan o. Yung mga yan. Tapos, ayan, palangiti na ako. Ano pa ba? Masayahin ka na? Masayahin na ako. Kahit pa paano, sumasaya naman ang buhay ko. Yun na nga. Dahil dito sa workshop na to, dahil sa Hero, dahil sa Creative Voices, nagbago ang buhay ko and it's for the best. It's for the better. I'm so happy. So, anong feeling mo ngayon na ikaw ang bida ka kaagad bilang nana sa Boko Ragaita? Pressure yun. Siyempre, nung una sabi ko, hala, ano ba to? Ba't sa akin? Pero siyempre, naisip ko din, okay, grab na, bida ka. Ginago, kunin mo na yan. Ito, masaya. Sobrang saya. May pressure nga lang. So, ito ba yung dream mo talaga na bida na ganyan? Yung character mo? Dream ko po talaga to. Tulad na sinabi ko, ever since bata ako, ito talaga pangarap ko, wala na iba. Ito na yung gusto kong trabaho. Tanggalin na yung paglulo na yan. Ito talaga yung gusto ko. So, ano mapapayo mo sa mga aspiring? Mapayo ko, tulad ng ginawa ko dun sa Hero, maniwala lang kayo sa sarili nyo. Huwag nyo isipin na, hala, hindi ko kaya to, ang daming sumali. Isipin nyo na, okay, kaya ko yan, go. Ako yung champion. Yun yung isipin nyo. Yan. Mayabang Ano pa? Masabi ko, practice. Practice makes perfect. Cliché, yun. O, sige, invite mo yung mga fans ng Boko Ragaita. Pakilala ka as nana. Ako nga pala si Takashi Nanami. Iniimbitahan ko kayo na manood ng Boko Ragaita, tsaka this year, sali kayo sa Hero Contest. Baka kayo rin po ba magsisponsor ng Dub It Out? Ayun, sali kayo, malay nyo, makatrabaho ko kayo. Yabang. Okay.